Philippine Standard Time, ginapang alas 8:01 ng gabi. Muli na namang sumasayang papuwid ng live ang programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Paranaque at Radio Worldwide. Ngayon po ay Abril 17, 2026 o April 17, 2026. Ang programang Teleradyo Diario ay kinabibilangan ng mga bahaging mga kwentong word, kagilagilalas, anong nangyari noon at balik-gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Kabilang sa mga balita ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, ang headline ng pahayagang Filipino Star ngayon, Diaryong Desente ng Masang Intelihente, nadakma sa Czech Republic, Saldico, nahuli na. Ayan, mabuti naman. Ang headline naman ng pahayagang Bulgar, Boses ng Pinoy, Mata ng Bayan, ang kanilang headline, validity ng lisensya at rehistro extended sangayon sa LTO. Headline naman ng pahayagang Police File Tonight, naka-alerto 24 oras. Ang kanilang headline ay kay DILG Secretary Remulla Madriaga, tinukoy ang kinontratang tutumba kay PBBM. At headline ng pahayagang Remate, ang Diaryo ng Masa, kanilang headline, 4 na kidnapper patay sa naganap na shootout. At yung huli, yung headline ng pahayagang People's Journal Tonight, Abante o Ortega, kaya sabi ni Ortega kay Vice President Sara, 73.2 milyong pisong disallowed pondo isuli mo. At ngayon sa mga balita na nakalap ng programang Teleradyo Diario sa pangunguna ng inyong lingkod, Reden Oro, sa pamamagitan ng aking executive producer si Mr. Gaspar Latam, ako pong muli ang inyong lingkod, Reden Oro. Kabilang sa mga detalye ng balitang ibabalita natin, itong balitang LPG sumabog, 2 lasog. Ang balita mula sa panulat ni Cristina Gotimbang. Bahay ginawang refilling station, mali nga naman yun. Balita mula sa Cavite, isang malakas na pagsabog mula sa mga binibentang LPG tank sa loob ng isang bahay na ikinasawi ng 2 katao sa Diamond Village, Barangay Salawag, Dasmariñas City, Cavite. Sa tindi ng pagsabog ay nagkahiwa-hiwalay ang parte ng katawan ng 2 biktima na kinilala sa mga alias na Brian, 20 taong gulang, at alias Honorio, 65 taong gulang, kapwa residente ng lugar. Sa paunang ulat ng pulisya, alas 6 o alas 9:06 ng gabi o ng umaga nang maganap ang pagsabog sa bahay ni alias Greg, 65 taong gulang, may-ari ng Trihunetres Corporation LPG ulitin natin, Trihunetres Corporation LPG sa Coral Street, Diamond Village ng nasabing lugar, kung saan nasa loob ng 2 biktima. Nasa loob ang 2 biktima. Ayon sa investigasyon, nakarinig ng malakas na pagsabog ang mga kapitbahay mula sa nasabing bahay at sumiklab ang apoy. Agad namang naupula ang pagkalat ng apoy ng mga responding bombero sa lugar sa pangunguna ng Bureau of Fire Protection, Dasmariñas First Chief Inspector Michael John Iscano. Samantala, hindi bababa sa 10 katao ang nasugatan sa naganap na pagsabog na kasalukuyang ginagamot sa iba't ibang pagamutan. Sa panayam ng programang Teleradyo Diario sa impilang Paranaque at Radio Worldwide sa mga residente, di umano ang nasabing bahay ay ginawang refilling station mga LPG. Ang isang namatay na biktima ay kasosyo ng may-ari ng bahay at ng nasabing negosyo, habang isa pa ay tauhan ng mga ito. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa naganap na insidente.
Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:05 ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Dito naman tayo sa balitang hold-upper ng convenience store na sukol, isa ang patay at isa ang arestado. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Tony Sandoval. Balita mula sa Camp Nacar, Lucena City, napaslang sa engkwentro ang isang lalaking suspek sa sunod-sunod na pagnanakaw sa mga sangay ng Alpha Mart sa San Juan, Batangas. Ang arestado ang kanyang kasama matapos masukol ng pulisya sa Purok 1, Barangay San Agustin, Tiaong, Quezon. Base sa ulat ni Quezon Police Provincial Office o QPPO, Director Police Colonel Romulo Abasea, kinilala ang napaslang na suspect na si alias Gregorio, presidente ng Barangay Linga, Calamba City, Laguna. Nadakip naman si alias Angelo, 24 na taong gulang, residente ng Barangay Banlik, Calamba City, Laguna, parang mga miyembro o pawang mga miyembro ng Ison Robbery Group. Ayon sa ulat, naganap ang hot pursuit operation bandang alas 8:30 ng gabi sa tulong ng San Juan Police nang naganap na hold-upan sa Alpha Mart na natangayan ng 136,000 piso. Namataan ng mga operatibang mga suspek na sakay ng isang Honda Click, ang motorsiklo na tumutugma sa description na ginamit sa suspek. Tinangka silang pahintuin ng mga pulis, ngunit sa halip ay nagpaputok. Umano ang bank rider na si Gregorio kailan upang gumanti ang mga otoridad. Sa palitan ng putok, tinamaan sa ulo si Gregorio at idiniklarang dead on arrival sa ospital. Sugatan at naaristo si Angelo sa isinagawang follow-up operation sa sitio Baybayin, Barangay Puri, San Antonio, Quezon Province. Nasugatan din ng isang pulis na kinilalang si Police Corporal Erickson Rivera Cabangca habang tinamaan ng bala ang sasakyang ginamit ng mga operatiba. Na-recover sa mga suspect ang isang kalibre 45 armas, magazine na may lamang bala at ang motorsiklong ginamit sa krimen. Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:08 na ng gabi. Dito pa rin kayo sa programang Teleradyo Diario sa bilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Detalye naman ang balitang shabu dealer ng laban, tepok o patay. Ang nagsulat ng balita si Jan Onson. Detalye ng balitang ito, balita mula sa Cotabato City, isang 54 na taong gulang na si Porok Ampuan Ansa Diliel ang napatay ng mga tropa ng Philippine Drug Enforcement Agency nang pumalagat na maril ng kanyang nabentahan ng shabu sa isang entrapment operation sa Barangay Puracan, Balabagan, Lanao del Sur. Sa pahayag nitong si Edgar Hubay ng PDEA WARM, pumulagang suspect ng mahalatang mga anti-narcotics agents at mga pulis ang kanyang bebentahan ng shabu sa isang lugar sa Barangay Puracan. Kaya ito naglabas ang baril at agad na pinaputukan ng mga ang kanyang mga transaksyon. Sanin ang palitan ng putok sa pagpalag ni Ansa na nagresulta ng kanyang pagkamatay. Nagdeklara siyang dead on arrival o naideklara siyang dead on arrival ng mga doktor sa isang hospital kung saan siya dinala ng mga emergency responders upang malapatan sana ng lunas. Maliban sa nasamsam na 3.4 million pesos na halaga ng shabu, nakumpiska rin sa ang isang lisensyadong 9mm o 9mm pistol ni Ansa. Inaalam na kung sino ang supplier na kanyang kasabwat. Sa iba pang balita, dito naman tayo sa balitang
balitang, ayun, Official na Homeowners Association itinumba. Official ng Homeowners Association itinumba. Dahil ng balitang ito, wala naman sa panulat ni sino ang nagsulat ng balita. Ayan, baka natin kung sino yon. Ayan, si Ludi Bermudo. Detalye ng balitang ito, patay ang isang 43 taong gulang na opisyal ng Homeowners Association nang pasukin ang kanyang bahay at pagbabarili ng inihinalang kalugar sa Taytay, Rizal. Kinilala ang biktima na si alias Danilo, residente ng Dulong Bangyad, Barangay San Juan, Taytay, Rizal, at opisyal umano ng damayan ng Maralita sa may Dulong Bangyad Association. Sa ulat ng Taytay Municipal Police Station, takong alas 9:20 ng gabi nang maganapang insidente sa Block 6, Dulong Bangyad, Velasquez Street, Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Inireport ang insidente ganap na alas 11:15 ng gabi at nang narespondihan ay hindi na nadatnan ng Taytay Police ang suspect na si alias Dato Salig. Sa investigasyon, may mga death threat na natatanggap ang biktima ng ilang araw bago pinasok ng suspect ang bahay niya at ilang beses na pinaputukan ng di pa tukoy na kalibre ng baril. Idiniklarang dead on arrival sa Rizal Provincial Hospital System ang biktima. Nakikitang motibo sa krimen ang usapin sa lupa. Isang hot pursuit operation ang isinagawa matapos ang backtracking sa CCTV footage para matuntun ang suspect. Oras, Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:13 na ng gabi. Patuloy pa rin kayo kasabay-bay sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Dito naman tayo sa balitang hold-upper ng convenience store na sukol, isang patay, isang arestado. Parang nabasa ko na ito. So, tingnan natin kung nabasa ko na nga ito. Hindi pa. Ang nagsulat naman ito si Tony Sandoval. Saan natin, palakihan natin para madali natin mabasa. Sa detalye ng balitang ito, balita mula sa Camp Nacar, Lucena City, napas lang sa engkwentro ang isang lalaki suspect na sunod-sunod na pagnanakaw sa mga sangay ng Alpha Mart sa San Juan, Batangas sa mga arestado ang kasong ang kanyang kasama matapos na sukol ng pulis sa Purok 1, Barangay San Agustin, Tiaong, Quezon. Nabasa ko na ito pero sinulat din ng isang news writer natin. Base sa ulat na Quezon Police, iwanan na natin yan, nabasa na natin yan. Dito na tayo sa susunod na balita. Sa iba pang balita tayo, para yung ibang balita hindi na natin maulit. Dito na tayo sa 170 timbog sa wetting. Patuloy pa rin talaga ang wetting. Detalye ng balitang ito. Sino naman nagsulat ng balitang ito? Ay natin, ito. Ang nagsulat ng balita si Artemio Dumlao. Balita mula sa Rosales, Pangasinan, mahigit sa 170 iniinalang kasabi ng sindikato ng wetting ang nasakuti sa isang malawakang operasyon na pinangunahan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI sa buong Pangasinan. Sa bayan ng Rosales, naitala ang pinakamataas na bilang ng mga nahuli. 4 na po ang nasakote, kabilang si Antonio Tony Muya, dating konsehal at dating municipal administrator na itinuturing na mahalagang personalidad sa operasyon ng wetting. Ayon sa NBI-NCR team ni Albert A. Maliwanag, talagang maliwanag isinagawa ang raid batay sa search warrant para sa paglabag sa
Presidential Decree 1602 kaugnay ng Republic Act 9287. Hindi bababa sa 25 suspek ang dinakip sa Manawag, Pangasinan, nakilala sa alias na Kapitan Bigay o Kapitan Bigay, na ayon sa mga otoridad ay konektado sa mas malawak na sindikato. Sa Kalasyaw, Pangasinan naman, 34 na katao ang nadakip habang 49 na iba pa umano ay mga financier at collector ang nahuli sa San Carlos City, Pangasinan. Samantala, 31 suspek ang nadakip sa Urdaneta City, Pangasinan sa operasyon ng pulisya sa ilalim ng pamuno ni Pangasinan Police Director Colonel Albert Merculio. Naniniwala ang NBI na ibinunyag ng mga naisagawang raid ang isang organisadong network na sumasaklaw sa iba't ibang bayan sa Pangasinan na sangkot sa paggalaw ng taya, pera at impluwensya na posibleng may proteksyon mula sa makapangyarihang mga personalidad. Oras, ganap ng alas 8:17 ng gabi, patuloy pa rin kinakasubaybay sa Teleradio Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Doon naman tayo sa iba. Sa Balitang Metro naman tayo. Punta tayo sa Balitang Metro, ha. Ayan. Habang inaantay natin yung pagda-download, ayan. Tapos na ito. Natin. Balitang Metro tayo, oh. Ano yung balita natin sa Metro? 4 na kidnapper, todas sa shootout. Ang nagsulat ng balita, si Ludi Bermudo. Sahin natin yung detalye ng balitang ito, oh. May picture pa rito, oh. Nakabulag tayong sinisiyasat ng mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives o SOCO ang mga ebidensyang nakuha mula sa inabandonadong multipurpose vehicle o MPV sa Adriatico Street sa Malate, Maynila, ang napatay sa shootout sa Paranaque City. Detalye ng balitang ito, basahin natin. Patay ang 4 na miyembro ng Kidnap for Ransom o KFR Syndicate na kinabibilangan ng 2 awol na pulis matapos makipagbarilan sa mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKJ kasunod ng rescue operation sa Paranaque City. Ayon kay PNP-AKJ Director Police Brigadier General Glesario Cancilao, ang mga napatay na suspek ay nakilalang sina Ryan Martinez de Guzman, Argel Valenzuela Nabor, 39 na tanggulang, Robert Alan Ross, at Robin Iskandor Reyes, 24 na taong gulang. Nasamsam kay De Guzman ang National Bureau of Investigation NBI Identification Card, habang sina Nabor at Reyes naman ay mga dating tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO na nag-awol o absent without official leave at na-dismiss noong taong 2025. May outstanding warrant din umano si Nabor para sa mga malversation of public funds or property na inisyo ng Manila Regional Trial Court Branch 28 noong February. Naligtas naman sa operasyon ang 78 taong gulang na Indian national na dinukot habang patungo sa kanyang tirahan sa Makati City. Sinabi ni Cancilao na 3 beses na nakipag-ugnayan ng mga kidnapper sa manugang at asawa ng biktima at humihingi ng 50 milyong pisong ransom na ibaba sa 10 milyon at na-set up ang payout malapit sa isang mall sa kahabaan ng Macapagal Boulevard, Paranaque City noong Miyerkules ng gabi. Matapos ibigay ang 10 milyong pisong ransom at mapalaya ang biktima, nakipagbarilan ng mga suspek sa mga responding tauhan ng AKJ. Pinaputukan ng mga suspek
ang sakay o pinaputukan ng mga suspect na sakay ng Toyota Fortuner at Mitsubishi Expander ang mga operatiba dahilan para gumanti ng putok ang mga pulis. Nasa pool ng bala ang mga suspect sa loob ng kanilang Toyota Fortuner. Agad isinugot sa ospital pero diniklara na silang dead on arrival. Kahapon naman ang madaling araw nang ma-recover ang Mitsubishi Expander sa Malate, Maynila. Nakita rin sa sasakyan ng mga suspek ang ilang uniforme ng PNP. Isa rito ay may pangalang Fabros, isang caliber pistol, ilang cartridge, isang granada at mga plate number NIG 9492 at NGF 8105 at ang hindi patiyak na bahagi ng ransom money. Oras, ganap ng alas 8:21 na ng gabi, Philippine Standard Time. Dito naman tayo sa balitang, sana yung ibang balita natin, dito na. 300 pamilya na sunugan sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula sa panulat ng magsasakang reporter si Marlaison. Nasa 300 pamilya ang nawala ng tahanan habang 2 ang naiulat na sugatan sa isang sunog na sumiklab sa Tondo, Maynila. Kabilang sa mga nasugatan ay isang senior citizen na nagtamo ng lapnos sa braso at isang lalaki na nabagsakan ng timba habang nagaganap ang sunog. Batay sa ulat ng Manila Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimulang sunog dakong alas 7:43 ng gabi sa Sibilia Extension kanto ng Perla Street sa Tondo, Maynila. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga magkakadikit na bahay na karamihan ay yari sa light materials. Umabot ng ikatlong alarma ang sunog bago na ideklarang fire out o fire under control dakong alas 9:26 ng gabi at tuluyang naupula ang pagsapit ng alas 9:49 ng gabi. Wala namang naitalang nasawi sa insidente. Nagsasagawa pa ng masusing investigasyon ang mga otoridad sa pinagmulan ng sunog at halaga ng mga ari-ariang napinsala nito. Oras, alas 8:23 na ng gabi, dito pa rin sa himpilang Paranaque Net Radio Worldwide sa programang Tele Radio Diario sa pangunguna ng iyong lingkod, Reden Oro. Dito naman tayo sa balitang Metro PNPA Director Walupa sibak sa hising ng 22 kadete. Ang nagsulat ng balita si Doris Panchibora. Sibak sa pwesto ang direktor ng Philippine National Police Academy o PNPA kasama ang 8 iba pa kasunod ng umano'y hazing ng 22 underclassmen sa loob mismo ng naturang academy. Sa isang media briefing sa Camp Crame, sinabi ni Philippine National Police o PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na tinanggal sa pwesto si Police Major General Henry Dizon bilang director ng PNPA at pinilitan ni Central Visayas Police Regional Office o PRO7 Director Police Brigadier General Redrico Atienza Maranan. Narilib rin ang Commandant of Cadets, Assistant Commandant of Cadets, Senior Tactical Officer, Eco Tactical Officer, Duty Officer, Incoming Duty Officer, Eco Non-Commissioned Officer o NCO, Tactical Officer, Administrative Police Non-Commissioned Officer o PNCO, Duty PNCO at Supply PNCO, Duty PNCO. Ayon kay Tuanyo, ang mga opisyal ay maaaring managot ng administratibo para sa krimen at sinabing ang mga naturang insidente ay dapat iulat sa PNP headquarters sa loob ng 12 hanggang 24 na oras para sa kakulang gabay at aksyon.
Matatandaan po natin ang nangyari noong Abril 3, araw ng Biyernes, ngunit ito ay nakarating kay Chief PNP noong araw ng Martes, 4 days after the incident. So, yun po ang nakikitang violation nila. Yung Executive Order number 226 o ang Command Responsibility, paliwanag ni Tuanyo. Magugunitang nagtamo ng grabing mga paso at lapno sa katawan ng 24 na ang 22 4th class cadets matapos pusasan ng pinaghalong o punasan ng pinaghalong muriatic acid at drain cleaner chemicals gamit ang toothbrush sa umano'y hazing. Tatlong suspect ang una nang nadakip, habang 4 pang individual na umano'y direktang sangkot sa hazing ang natukoy na rin. Nagatid sa ating oras, ganap ng Philippine Standard Time, ganap ng alas 8:26 ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diaryo, kabilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Dito naman tayo sa balitang na DOE. Sana yun. Sana yung araw ko na. Wala na yun. Sa ngayon sa DOE, mga PUJ at UB drivers, may 10 pisong diskwento sa 46 na gasolinahan sa Metro Manila. Maganda yung balitang ito. Sayin natin yung balitang ito. Interesado ako rito. Ang nagsulat ng balita, ang magsasakang reporter na si Marlayson. Kinumpirma ng Department of Energy o DOE na maaari nang makakuha ng discount na 10 piso kada o bawat litro ang mga tsupero, mga driver ng jeepney at UV Express drivers mula sa 46 na gasolinahan sa Metro Manila. Babanggitin kayo yung mga pangalan ng gasolinahan dito. Ayon sa DOE o Department of Energy, ang mga gasolinahang kalahok sa programa ay pinili base sa 6 na ruta na tinukoy ng Transportation Authorities. Kabilang sa mga nasabing ruta ay ang Commonwealth Avenue, Marcos Highway, Quezon Avenue, Espanya Boulevard, A. Bonifacio Avenue, Cloverleaf Blumentritt, Rizal Avenue at Zapote Road. Matatandaang una ng inianunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring magkaloob ang pamahalaan ng 10 pisong kada o bawat litro na fuel subsidy para sa mga tsuper o mga driver at operators ng public utility vehicle o PUVs na may limit o cap na 150 bawat litro kada linggo sa mga kalahok na gasolinahan. Sa iba pang balita, habang itinatakbo natin yung mga pamagat, eto, dahil sa matinding init ng panahon, Quezon City LGU ikinasa Urban Heat and Grow Summit. Ganda yan. Kailangan umaksyon kayo, sobrang init nga ng panahon. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Angie de la Cruz. Uy, tuwing Martes may ginaganap pong journalism forum dyan sa 2nd floor ng Quezon City Hall. Pupuntahan ko yan sa Martes. Ang nagsulat ng balita, si Angie de la Cruz. Si Angie de la Cruz po yung nangunguna dyan. Ikinasa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang kauna-unang Urban Heat and Grow Summit sa Pilipinas kasunod ng tumitinding init ang panahon sa bansa, partikular sa Metro Manila. Sana ako tumalon. Hirap pag tumatalon, ano? Yun. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, layunin ng summit na itulak ang agaran at exclusive climate action ng lokal na pamahalaan hinggil sa pagtaas ng antas ng init ng panahon. Prioridad ng summit ang pag-unawa sa mga panganib ng matinding init at tagtuyot sa mabilis na urbanizing environments, pagsusulong ng mga solusyong tumutugon sa klima at exclusive cooling solution at pagsasali ng kaalaman tungo sa aksyon sa pamagitan ng mga patakarang at programang nakabatay sa ebidensya.
extreme heat is no longer a future threat. It is a present danger with real social, economic, and environmental consequences. In Quezon City, we are seeing its impact most sharply among our most vulnerable. That is why we are acting. Pakitanggal nyo na lang po para magkailaw ito. Working with partners across sectors to ensure that our solutions are not only effective but exclusive and sustainable, dagdag ni Mayor Belmonte. Sa iba pang balita, nagdating sa ating oras, ganap ng alas 8:31 ng gabi, kalating oras na lang yung oras nating natitira. Dito naman tayo sa balitang, balitang wala na. Ubus na yung 4 na balita. Samantala, balik tayo sa balitang pangbansa. Pang inaantabayan natin ang balitang ito, waitin natin sa iyong ilang pang mga gadget. Ito na. DOE lingguhang rollback sa Crudo Malabo. Ang nagsulat ng balita, ang magsasakang reporter na si Marlayson. Sana yung detalye ng balitang ito. Hanapin natin yung detalye. Abang, ito na. Kita ko na. Wala pa umanong katiyakan kung magtutuloy-tuloy na ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa matapos ang malakihang bawas presyo na ipinairal ng mga kumpanya ng langis ngayong linggong ito. Ipinaliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin na ang pinakahuling rollback ay dulot ng pansamantalang pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasunod ng anunsyo ng ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at bansang Iran. Gayunman, hindi aniya ito katiyakan na magtutuloy-tuloy ang rollback dahil nagpapatuloy pa rin naman ang tensyon sa gitnang silangan. Matatandaang epektibo noong Abril 14, nagbawas sa mga kumpanya ng langis ng minimum na 20 pesos at 89 na sentimos kada bawat litro sa diesel, 4 na piso at 43 sentimo sa gasolina at 8 piso at 50 sentimo sa kerosina o sa gas. So will it continue to go down? There's no assurance for that. If they still continue the war, then if they stop the war today, I think the price will still be on the high side for a few months pa rin still, ayon pa kay Guarin. Ipinaliwanag din ni Guarin na sa kasawi ang palad ang mga pahayag ni US President Donald Trump may mga epekto rin sa trading price. So we are really at the mercy of this country. We are not even part of it. Aniya pa. Kaugnay nito, tiniyak naman ng kalihim na kumikilos ang Department of Energy o DOE upang makakuha ng kalagdagang supply ng petroleum products sa pamagitan ng Philippine National Oil Company o PNOC. Dito naman tayo sa balitang LRT. Operasyon ng LRT-1 na limitahan dahil sa aberya. Palagi na namang nasisira yun eh. So, ano pa ba ang bago dyan? Palagi naman nasisira yung LRT. Kasi nga, gaano katotoo, nakarating sa aking kaalaman, ang binibila nating train sa Japan ay mga segunda mano na. Paano pa asahan mo? Ito balita. Pansamantalang nalimitahan ang operasyon ng Light Rail Transit o Line 1 o LRT-1 kahapon, araw ng Huwebes, bunsod ng dinanas na aberya
sa abiso ng Light Rail Manila Corporation o LRMC na isang nangangasiwa sa maintenance at operasyon ng LRT-1 na batid na dakong alas 9:55 ng umaga nang simula ng pagpapairal ng limitadong operasyon sa rail line. Dumana sa manoon ng aberya ang linya para nalimitahan ang operasyon nito mula Dr. A. Santos Station hanggang sa Baclaran Station lamang. Buti na lang, di ako gumamit ng LRT kahapon. Pagsabit naman ng alas 7 ng umaga, limitado pa rin ang train operations mula Dr. Santos Station o dating kilala sa Sukat hanggang Baclaran Station at pabalik at mula Fernando Po Jr. Station at dating Roosevelt Avenue Station hanggang Central Terminal Station at pabalik. Tiniyak naman ng LRMC na tinutugunan nila ang problema upang kaagad na maibalik sa normal ang operasyon ng mga train. Alas 8:36 ng gabi, sa iba pang balita, sangayon sa DILG, ba't nawala ako? Napunta ro. Talaga naman. Balikan natin yan. Napindot ko yung aking binabasa. Ayan. Dito tayo makabalik. Dito naman tayo sa Dito naman tayo sa ibang gadget ko. Ayan. Samantala, dakuan muna natin yung bahaging kagilag-gilalas mula sa panulat ni Arnel J. Medina. Lalaki sa bansang China, 8 taon na may nakabarang chopstick sa lalamunan. Paano nangyari yun? Ito ang detalye. Isang 46 na taong gulang na lalaki sa bansang China ang nabuhay ng 8 taon na may nakabarang 12 cm na stainless steel chopstick sa kanyang lalamunan. Isang pambihirang kaso na ikinagulat ng mga doktor. Kinilala ang pasyente na si Mr. Wang. Ayon sa ulat, aksidente niyang nalunok ang chopstick. 8 taon na ang nakalilipas habang kumakain ng lasing. Huwag kayo kakain ng lasing. Nakaranas siya ng pananakit at pakiramdam na may nakabara sa lalamunan, ngunit hindi napiktuhan ang kanyang paghinga. Inirekomenda noon ang operasyon, nangangailangan ng paghiwa sa liig, ngunit dahil sa takot, pinili niyang huwag na itong ipagawa at tiniis ang sintomas. Kamakailan, lumala ang kanyang kondisyon nang makaranas siya ng matinding sakit sa lalamunan na hindi na tinatablan o tinatalaban ng pain reliever. Dinala siya sa Dalian Municipal Central Hospital para sa agarang gamutan. Sa x-ray, natuklasan ng mahabang metal object sa kanyang lalamunan. Ayon sa mga doktor, maaaring itong makasira sa mga blood vessel kung hindi agad maaalis. Sa pamagitan ng minimally invasive procedure, matagumpay na natanggal ang chopstick nang hindi na kinakailangang hiwain ang leg nito. Matapos ang ilang araw, mabilis na nakarecover ang pasyente. Nagpaalaala ang ospital agad magpatingin sa doktor kung may nalunok na foreign object upang maiwasan ang komplikasyon. Ano yung pamagat? Malaki sa bansang China, 8 taon na may nakabarang chopstick sa lalamunan. Ayan. Sa iba pang balita, ayun ang umalis to. Dito tayo, lipat tayo dito sa isang gadget natin. Patuloy pa rin kinakasubaybay sa programang Teleradyo Diario, simpilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Tayo. Dito tayo sa ibang mga balita. 72.8 milyong pisong flood control project na Rebilla sa Bulacan Ghost Project sangayon sa DPWH. Bulacan Walang nakitang maayos na istruktura
sa 92 o 92.8 million pesos flood control project sa Pandi, Bulacan, maliban sa hindi bababa sa 3 set ng kinakalawang na sheet files. Ito ang nadiskubre ng Sandigang Bayan 3rd Division matapos magsagawa ng inspeksyon kahapon, April 15, o nung isang araw pa ito, na dapat sana ay 128 o 128 metrong flood control projects sa naturang lugar. Kaugnay ito sa kinakahanap na malversation case ni dating Senador Bong Revilla Jr. at ilang engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bulacan. Isinagawa ang inspection noong upang i-verify ang magkakasalungat na pahayag ng 2 prosecution witnesses sa Sandigang Bayan. Sa huli, mismong ang DPWH na nagsabing may tuturing na ghost project ang naturang proyekto sa kabila ng pagkakatuklas ng ilang kinakalawang sheet files sa site. Sa iba pang balita, sa oras na alas 8:41 ng gabi, sangayon kay Senador Lacson, flood control partial report, kulang na lang ng 3 pirma para maisumite. 2 pang senador ang lumagda sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal. Ito ang inihayag ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Chairman Pampiluping M. Lacson, kung saan lumagda na sa partial report si Senate President Vicente Soto III at Blue Ribbon Committee o Blue Ribbon Vice Chairman Erwin Tulfo, habang hindi bababa sa 2 pa ang nagpahiwatig na pipirma rin. Ani Lacson, bagamat hindi niya pipilitin ang kapwa miyembro sa Blue Ribbon na lumagda sa partial report bilang paggalang sa kanilang mga individual na desisyon, nagalok si Soto na tumulong. Sa ngayon, hindi bababa sa 6 na ang lagda sa partial report at kailangan pa ng 3 upang ito ay maihain at maipresenta sa plenaryo kung saan maaari itong pagdebatihan, amyendahan at pagtibayin. Noong Miyerkules, isang araw, sinabi ni Lacson na sinuspindi niya ang mga susunod pang pagdinig sa committee hinggil sa flood control hanggang maipresenta at ma-sponsor niya ang partial committee report sa plenaryo. Ang pagpapatuloy niya ng mga pagdinig nang hindi umaabot sa lohikal na konklusyon sa anyo ng isang committee report na maaaring pagdebatihan, amyendahan at pagtibayin sa Senado ay magiging walang saysay at salungat sa mga tuntunin ng Senado. Ganap ng alas 8:43 na ng gabi, aumento sa sahod sa Central Luzon, epektibo na. Mabuti naman kung ganon. Libo-libong minimum wage earner sa Central Luzon ang inaasahang makikinabang sa pagpapatupad ng ikalawang tranche ng aumento sa sahod na epektibo nitong Huwebes, Abril 16. Aba, kahapon yan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng Wage Order Number RB 111 o 3 RB3-26 na inilabas ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board o RTW-FEB-3 na nagtakda ng kabuang 50 pesos hanggang 80 pesos o 50 pesos hanggang 80 pesos dagdag sahod na ipinatupad sa 2 yugto. Sa ilalim ng bagong wage order, itinaas ang arawang minimum wage sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zamboanga sa 600 piso para sa non-agriculture, 570 piso para sa agriculture. Una, non-agriculture, yung pangalawa, agriculture, at 590 pesos para sa retail at service sector. Samantala, sa Aurora Province, umabot naman ng 560 piso ang non-agriculture
545 sa agriculture at 515 para sa retail at service worker. Ayan pa yung pagkakasunod, ano? At non-agriculture, agriculture at retail at service worker. Ang unang tranche ng aumento ay pinatupad noong Oktubre 30, 2025 o October 30, 2025 na nagbigay ng 20 piso hanggang 40 pisong dagdag sahod. Sa ikalawang tranche, ngayong Abril, nadagdagan pa ng 30 pesos o 30 pesos hanggang 40 pesos ang arawang kita ng mga manggagawa. Layunin ng wage hike na mapagaan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at langis at matulungan ang mga manggagawa sa pribadong sektor na makasabay sa gastusin. Sa huling paragraph ng balita, ang Central Luzon ay isa sa mga pinakamalaking rehiyon ng bansa na may mataas na konsentrasyon ng mga pabrika, agrikultura at service industries. Inaasahang magbibigay ginhawa ng dagdag sahod sa libu-libong manggagawa, ngunit may hamon din sa mga maliliit na negosyo na kailangang mag-adjust sa dagdag na labor cost. Malaki ang rollback sa petrolyo asahan sa susunod na linggo. Yan ang magandang balita. Kapit sa ating oras, ganap ng alas 8:47 na ng gabi. Asahan ang panibagong malaki ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito ay sa gitna ng pananatiling mababa ng presyo ng inaangkat na langis at unang 3 araw ng trading ngayong linggo. Batay sa 3 araw na trading mula Abril 13 hanggang Abril 15, ang presyo ng diesel ay inaasahang magkakaroon ng rollback na 16 na piso at 80 sentimo kada o bawat litro. Sa gasolina, 3 piso at 20 sentimo kada o bawat litro. Habang sa kerosene o gas ay nasa 2 piso at 60 sentimo kada o bawat litro. Subalit mayroon pang 2 trading days. Kaya't maaari pang mabago ang halaga ng rollback sa mga produktong petrolyo at i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang opisyal na presyo sa Lunes at magiging epektibo sa Martes. Sa iba pang balita, nagatid sa ating oras, ganap ng alas 8:48 na ng gabi. Sa ngayon sa DMW Albania, kailangan ng 20,000 pisong manggagawa. Hindi piso. Manggagawa. 20,000 manggagawa. Ito, yung detalye ng balitang ito. Inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na nangangailangan ng Albania ng bigit kumulang 20,000 dayuhang manggagawa o bansang Albania ito. Partikular na kukunin ng mga foreign workers para sa tourism, hospitality at service sectors. Kaugnay nito, nakipagpulong sa mga opisyal ng DMW si non-resident ambassador, designate of Albania to the Philippines, Emal Moka. Sa naturang pagpupulong, napagkasunduan ng 2 panig ang pagpapalakas ang likas at maayos na deployment ng mga manggagawang Pilipino. Siniguro rin ni Ambassador Moka na mas marami pang oportunidad ang naghihintay para sa mga Pinoy workers sa bansang Albania. Sa iba pang balita, sa oras nating alas 8:49 na ng gabi, maayos na implementasyon ng Nationwide Transport Assistance Package ipinag-utos ng Malacanang. Inatasan ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga kaukulang ahensya na makipagtulungan sa LGUs at Department of the Interior and Local Government para sa maayos na pagpapatupad ng Nationwide Transport Assistance Package na inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya, layunin itong
maibsan ang epekto ng tumataas sa presyo ng langis sa mga PUB drivers, operator at consumer. Pinulong ni Recto ang mga pangunahing ahensya ng pamahalaan upang plantsahin ang detalye ng implementasyon at matiyak ang koordinasyon sa rollout ng programa. Kabilang dito ang Department of Transportation, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board at Department of Energy. Nabatid na saklaw ng programa ang Fuel Subsidy at Service Contracting Program kung saan makakatanggap ng 40 piso hanggang 100 piso kada bawat kilometro ang mga operator at driver. Kapalit nito, obligado silang magbigay ng 20% diskwento sa pasahe sa mga pasahero. Inaasahang makikinabang dito ang bigit kumulang 50,000 PUV driver at nasa 15 milyong commuters sa sandaling. May patupad ito sa buong bansa simula sa Metro Manila ngayong linggo. Sa iba pang balita, ganap ng alas 8:51 ng gabi, NBI iniimbestigahan na ang assassination plots versus PBBM. Nagsasagawa na ng investigasyon ang National Bureau of Investigation o NBI ukol sa ibinunyag ni Ramil Madriaga na umano'y assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung babalikan ay ibinunyag ni Madriaga na nagplano umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng assassination at kudeta laban kay Pangulong Marcos sakaling hindi ito bumaba sa pwesto pagsabit ng 2025. Ang kontrobersyal na pahayag ay nakasaad sa supplemental affidavit ni Madriaga na isinumiti sa House Justice Committee na nagsasagawa ng impeachment hearing laban kay BP Sara. Sinabi ni NBI Director, Attorney Melvin Matibag, iniimbestigahan na ito ng naturang opisina at nais na siyasatin ang kabuuan ng naturang aligasyon. Maging ang naturang pahayag ni Davao City Mayor Basti Duterte na gusto lang nila ay ang ulo ni Marcos at bahagi rin ng ginagawang investigasyon. Ang kontrobersyal ding pahayag na ito ay binitawan ni Basti sa paglulungsad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Sa San Juan City, ilang araw na ang nakalilipas. Ayon sa NBI Chief, kinalaunan ay maglalabas ang Bureau ng isang memorandum ukol sa naturang investigasyon. Aminado rin ang abogado na hindi simpleng pahayag ang mga ito dahil parehong nakapukol sa Pangulo ng bansa. Basahin ko lang itong naganap na pagkamatay ng isang kinikilalang magaling na artista. Inaalam pa kung na cardiac arrest, mahusay na aktres na si Sue Prado namatay sa edad na 44 na taong gulang. As on this, habang isinusulat ang balitang ito, wala pa kaming nakuhang sagot kung ano ang dahilan ng pagpanaw o pagkamatay ng character actress na si Sue Prado. Noong Abril 14 pa pala siya namatay, pero kahapon lang ini-announce na sumabi pa sa first death anniversary ng original superstar na si Nora Honor. Nakakagulat ang balitang ito dahil 44 years old lang ang actress at noong nakaraang linggo lang ay dumula pa ito sa premiere night ng pelikulang Desperada ng Sinag, Maynila at umapir pa siya sa story conference ng isang pelikulang nakatakda niyang gawin. Nasulat pa nga namin ang hanas niya sa tuloy-tuloy na pagtaas ng langis at tila isinumpa pa niya ang US President Donald Trump. Doon sa Storycom ay natanong siya tungkol sa kanilang wish sa ngayon.
at ang talas ng pahayag ni Sorito. Aniya, yung totoo, mamatay na si Trump. Seryoso. O talaga, tumahimik na yung mundo. O diba? Kasi especially yung Pinas o Pilipinas, wala tayong proteksyon. O diba? Ang mga nanggugulo talaga, silang mga malalakas na bansa. O anong nangyari sa Pilipinas? Naiba tayo, di ba? Gusto lang namin naman nating mabuhay ng maayos. Pero it's becoming hard kahit na gusto nating maging maayos ang na tao. Dahil ang nag-aagaw pero sa itong mga malalaking ito, yung mga malalakas, di ba? Tayo gusto lang mabuhay ng desente. Naipit tayo. So that's what is really wish for. Tumatahimik na sila. Ang daming nagbigay-pugay sa na mayapang actress na ipinost na sa kanyang social media account. Pawang papuri sa pagiging competent actress ang nababasa namin sa kanyang tribute kay So. Pero may mga nagdududang kung meron ba talaga siyang pinagdaraanan. Lately raw, ay napapansin nilang tila nagpapaalam nito. Ipinost nga ng isang writer-director na si Jose Johnny Nadella na malapit din kay Sue Prado at bahagi ng FB post nito kahapon, Miss Sue M. Prado, kaya pala kakaiba mga linyahan mo mong premiere night ng pelikula nyo. Nararamdaman kita at gusto pa sana kitang i-message at biruin kung bakit parang nagpapaalam ka na. Ganoon ang nabuo niya nating pagkakaibigan, yung kaya kitang biruin. Maraming mga ngambang magagandang pelikulang nagmarka talaga kay si Sue. Nanalo siya bilang Best Supporting Actress sa Cine Malaya 2024 mula sa pelikulang Kantil. Hindi lang niya personal na natanggap ang naturang award dahil may prior commitment siya sa ibang bansa. Pero bago ang Cinemalaya 2024 ay naging finalist siya sa isang forum nito ginanap sa Ayala Malls, Manila Bay, kaya binigyan pugay ng Cinemalaya si So. Bahagi ng Facebook nila, the Cultural Center of the Philippines and the Cinemalaya Foundation, MOM, her passing. As we remember her remarkable life, her legacy, live, true, at the film she brought to life, the stories he helped tell, and the people she inspired. Her warm grace and kindness will always be remembered by the CCP, Cinemalaya community, and Philippine cinema. Yun. Naalam pa kung na-cardiac arrest, mahusay na actress na si Sue Prado, namatay sa edad na 44 o 44. Ganit sa ating oras, kanap ng 8:58 na, malapit na tayong magpaalam. Sapagkat tagumpisa tayo ng 8, magtatapos tayo ng 9. Basahin ko lang yung headline uli ng payagang People's Journal tonight. Ang kanilang headline, Abante kay BP Sara. Sabi ni Abante kay BP Sara, humarap ka sa kamera, hindi lang sa media. Yan. Ortega kay BP Sara. Si BP Ortega naman nagsabi kay BP Sara, 73.2 million pesos disallowed pondo isoli mo. At yung headline naman ng payagang Bulgar, ito, basahin natin. Validity ng lisensya at rehistro extended child sa LTO. PNP Director, 8 pang opisyal si Bak sa Hising. 2 Alphamart, hinold up terador utas sa polis. Negosyante na rescue. 2 ex-parak na kidnapper toda sa polis. At rapper na si Heb Abi kulong sa baril at droga. Gamit LPG sumabog, 2 lesog. Gamit ang 5 baril ng tatay na ex-police, 13 anyos o 13 taong gulang na estudyante na baril sa school. Siyam ang patay. Sa Showbiz News, 2 anak ni Pacquiao pinaglalaban Eman Pacquiao at sa boxing match nila ni Jimwell. At sa Showbiz News, nakapila habang pumipili ang mga Hapon
Judy umaming nagjapayuki kumita sa Japan. Alas 9 ng gabi. At tapusin na natin ang programa natin, Mr. Technician, yung programa ko. Magkatagumpisa tayo ng alas 8 ng gabi at magwawakas na tayo ng alas 9 ng gabi. Alas 9, Philippine Standard Time, ganap ng alas 9 ng gabi. Sa pangalan po ng aking executive producer, Mr. Gaspar Pilatam, sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Parañaque at Radio Worldwide. Hanggang sa susunod na programa, ako po si Reden Oro. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye!